Pilipinas, kagalang-galang Benigno S. Aquino III. Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Captain Kagawan, kindly give the troops tikas pahinga. Secretary Voltaire Gasmin, Governor Pepito Alvarez, Governor and the most senior member of the Liberal Party, Boy Mali, Mayor Cecil Bayron, Representative Douglas Hagedorn, Representative Franz Alvarez, Representative Eric Abueg, Vice Admiral Jess Millan, Lieutenant General Gregorio Pio Katapang, Commodore Manuel Natalio Abinoman, Lieutenant General Hernando Dodoy Riberi, Lieutenant General Jeffrey Delgado, awardees of the 116th Philippine Navy Anniversary, former flag officers in command of the Philippine Navy, foreign military attaches present, officers, men and women of the Philippine Navy, local government officials present, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko po kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Sensya na po kayo, medyo po apil tayong turista tong araw na to. Binigyan nila ako ng 10 minutes to appreciate Palawan's beauty, and I appreciated it fully. Hopefully, I will be back in the not too distant future. Noong isang beses po, nakausap ko ang aking naval aide na si Commander Edwin Herrera. Tinanong ko po sa kanya, bakit parang naiiba yung dialogue ninyo sa Navy? Tuwing sumasakay po kasi ako sa ating mga barko, ang isa sa mga naobserbahan ko, magbibigay ng utos ang kanyang kapitan, ang sasabihin niya halimbawa, come right, 180 degrees. Ulitin naman ito ng atasang helmsman. 180 degrees, coming right, sir. Tapos, ang itutugon lamang dito ng kapitan ay, very well. Nireport rin yung revolution sa kanilang makina, sagutan naman niya, very well. Medyo mahaba-haba yung dialogo nila, at ang sagot lang ng kapitan, very well. Sabi ko, napakamahal yata ng bokabularyo ng ating mga CO dito. Tinanong ko ngayon kay Commander Nero, paano kung mali yung command? Or mali ang pagka-execute ng command? Sagot po niya, kaya po inuulit yung command para hindi magkamali at masigurong wasto ang pagkakaintindi sa utos. At dito po naging malinaw. Tulad na rin ng nasabi sa akin ng kabababa lang natin pinuno ng Navy na si Vice Admiral Joe Olano na kanina napapansin ko tila nagdadasal na matindi. Bahagi lang ito ng mayamang tradisyon po ninyo na nagsisilbi ring break para sa inyo mula sa haba, hirap at kadalas ay paulit-ulit ninyong gawain sa dagat. At totoo naman po, bilang mga kawal na inatasang bantayan ng ating mga teritoryo at pangalagaan ang kapakanan ng mamamayang Pilipino, iniisip ko kung gaano kahirap ang landas na tinatahak ninyo. Gaano katinding dedikasyon kaya at lakas na loob ang hinihingi sa inyong trabaho. Gaano kabigat na sakripisyo kaya ang kailangan ninyong ialay sampu ng inyong pamilya upang makapagsilbi lamang ng mabuti sa bandila at sa sambayan ng Pilipino. May mga pagkakataong matagal kayong nadidestino sa malalayong lugar. At di po ba, kapag nasa gitna ka ng dagat, tubig sa harap, tubig sa likod, at tubig sa magkabilang panig, at ulap o ating pong sky sa taas. Pare-pareho na ang makikita mo sa buong paligid. Sa loob naman ng barko, kayo lang din ang mag-uusap. Sa una siguro, madali pa. Pero pagtagal, aabot kayo sa puntong baka yung joke ng kasamahan mo, 20 beses mo nang narinig. At ubos na ang tawa mo. Ang isa pang matinding hamon, sa kabila ng paulit-ulit na tagpong ito, kinakailangan lagi pa rin kayong alerto. Kailangan lagi kayong handa sa anumang panganib sa inyong pong paligid. Talaga pong mahirap ang buhay sa barko. Subalit wala na po siguro masihigit pang pagsubok sa inyo kundi ang mawalay sa pamilya habang nasa serbisyo. Wala sa mga kamay ninyo ang pagpili kung saan kayo madidestino. Malapit man o malayo sa inyong mga mahal sa buhay, kailangan pa rin pumalaot at gampanan ang inyong mga tungkulin. Dito nga po masasalamin ang inyong sigasig at dedikasyon. Ano bang hamong hatid ng pagiging mandaragat o mandirigma, hindi kayo nagpapatinag o nagpapatangay, bagkus buong lakas pang sumasagwan pasulong sa pagtupad ng inyong misyon. Malinaw sa inyo ang halaga ng inyong tungkulin, lalo na't binubuo ang ating bansa ng mga pulong pinililigiran ng tubig. Di po ba sa mga pagkakataong kailangan natin maghatid na maraming tao o kagamitan sa ibang bahagi ng bansa, hindi natin ito itinatawid sa himpapawid.
kung hindi sa karagatan. Nakasalalay sa dagat ang ugnayan ng ating mga kapuluan at malaki ang papel na inyong ginagampanan dito. Kaya naman, nararapat lang na alagaan at bigyan lakas ng Estado kayong makakawal na siya ring kumakalinga sa buong sambayanan. Mamaya lang, masasaksihan natin ang mga pinaunlad na kakayahan ng inyong command center na pihadong higit pang magbibigay lakas sa inyo. Kabilang dito ang kapasidad para sa weather and media monitoring at isang asset tracking system na may kakayahang tumukoy ng galaw at direksyon ng mga sasakyang pandagat sa loob ng mahigit sa 30 kilometrong coverage. Bukod pa ito sa downlink system at satellite-based maritime surveillance system na magpapaigting pa sa pagtatanod sa ating karagatan at magbubunsod ng mas mabilis at wastong pagresponde. Nariyan din ang video teleconferencing system na tutulong sa pakikipag-ugnayan ng command center ng Naval Forces West sa headquarters ng Philippine Navy at sa iba pa nating units sa may ganito ring teknolohiya. Ang mga pagbabago pong ito, bahagi lang ng malawakan nating estratehiya upang makamit ang mga layunin ng ating pong Philippine Navy. Tunay pong makahulugan na sa unang pagkakataon ay dito natin ginaganap ang anibersaryo ng hukbong dagat sa headquarters ng Naval Forces West. Ito po ang pangunahing operational command ng Philippine Navy na nagbabantay at nangangalaga sa West Philippine Sea. Ito ang nasa harap ng ating Territorial Defense Operation sa Kalayaan Island Group. Ibig sabihin, ang pagpapaunlad na makagamitan natin dito ay pagpapaigting din sa seguridad ng ating teritoryo at ng ating mga kapwa Pilipino sa mga lugar na ito. Bawat pisong inalaan sa stasyong ito ay may katumbas na pag-angat ng pambansang dangal at pagkapanatag ng ating mga mamamayan. Kukunin ko na rin po ang pagkakataong ito upang bigyang pugay ang buo-buo ng ating Naval Forces West sa bawat isa sa inyong binubuo sa inyong dunong at kakayahan upang pangalagaan ang ating kapuluan at karagatan. Katulad ng mga pinarangalan natin sa umagang ito, huwaran din kayo sa husay at tibay ng loob ng mandaragat at mandarigma na Pilipino. Sa pangunguna ng inyong bagong Flag Officer in Command na si Vice Admiral Jesus Millan, tiwala akong may papagpatuloy pa rin ninyo ang tradisyon ng dangal at kadakilaan ng ating hukbong dagat. Sadyang hindi po maialis ang paghanga ko sa inyo. Sa kabila ng ilang limitasyon sa kakayahan ng ating uniformadong hanay, ni minsan ay hindi ko narinig sa inyo ang mga linyang, "Sir, hindi natin kaya ito. Kulang ang kakayahan natin dito." Ang totoo, may kumpiyansa ako sa bawat pagdedesisyon at tiwala akong matutupad ang ating mga hangarin dahil matatag ang ating sandatahang lakas. Laging maasahan, nagagampanan ang kanilang sinumpaang tungkulin na ipagtanggol ang sambayanan at ang saligang batas. Ang pakiusap ko na alam po, huwag sana kayong magbabago. Imbis na makontento sa mga naabutan natin ngayon, ay tulong-tulong pa tayong sumaguan pasulong. Muli, ang pagtitipon po natin sa araw na ito ay hindi lamang bahagi ng isang mayamang tradisyon. Isa itong paalala sa bawat kasapi ng inyong hukbo na hiwa-hiwalay man kayong maidestino sa malalayong lugar at sa matagal na panahon, ay bahagi pa rin kayo ng isang malaking institusyon. Magkakapatid pa rin kayo sa iisang hanay kung saan iisang dugo lang din ang nananalaytay. Bihira man kayong magtipon sa loob ng iisang puok, kailanman hindi alintana sa inyong iisa ang uniforming inyong suot. Iisa ang bandilang inyong tinitingala at iisa ang batas na sinumpa nating ipatutupad. Paala rin sa ating mga boss. Hindi man laging nakikita ng publiko ang mga sandali ng sakripisyo ninyo, ay patuloy pa rin kayong tumitindig upang magsilbi sa bayan. May cameraman o wala, may kwento man sa pahayagan o tahimik man ninyong isinasagawa ang misyon, nariyan ang hukbong dagat ng Pilipinas, maasahan at lagi nakatutok sa inyong kapakanan. Marami sa atin ang mahimbing na nakakatulog sa gabi. Panatag tayong may aagapay sa atin sa panahong na sakuna at mga di inaasahang pangyayari. Nagagawa nating tanawin ang mas maliwanag na kinabukasan para sa mga susunod na salinlahi ng Pilipino. Lahat ng ito ay naging posible dahil sa inyong di matatawarang serbisyo. Sa buo ng ating Philippine Navy, tumindig ako sa harap ninyo ngayon bilang kinatawan ng sambayan ng Pilipino na nagsasabing maraming salamat sa bawat isa sa inyo. Muli, isang malugod na pagbati sa ika-116 na anibersaryo ng hukbong dagat ng Pilipinas. Magandang araw po, maraming salamat sa inyo lahat.